Sa isang marangyang pagtitipon, isang walang pusong milyonaryo ang nag-utos sa isang waitress na mag-perform sa violin upang pagtawanan siya. Ngunit nang magsimula siyang tumugtog, ang buong silid ay nahulog sa katahimikan ng paghanga. Sa kabila ng malalayong ingay ng abalang lungsod, ang maliit at madilim na espasyo ay tila tumigil ang oras habang si Jennifer ay nakaupo. Ang violin ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang busog ay nakabitin sa ibabaw ng mga string nito. Huminga siya ng malalim at nagsimula siyang tumugtog. Ang kanyang mga daliri ay magaan na dumadaan sa mga pamilyar, ngunit laging bago na nota ng matandang instrumento, isang pamana mula sa kanyang lolo. Nakapikit ang mga mata, siya ay nahulog sa malambot at malungkot na melodiya na nagpapaalala ng mga alaala ng kanyang yumaong lolo na minsang nagsabi sa kanya, "Ang violin na ito ay higit pa sa kahoy at mga string. Ito ay isang daan patungo sa iyong mga pangarap. Tumugtog ka at dadalhin ka nito roon." Ang violin na ito, matanda at may mga gasgas, ay isang yaman ni Jennifer. Ang kanyang lolo, isang musikero sa isang maliit na orkestra, ay ipinasa ito sa kanya kasama ang mga mabigat na salita. Mahirap ang buhay ni Jennifer na ang simpleng pagpapalaki ay tanda ng matagal na oras ng pagtatrabaho ng kanyang ina bilang isang tagahabi at ang mga pagsubok ng kanyang ama upang makapagtaguyod bilang isang karpintero. Nakatira sa Savannah, isang lungsod kung saan ang alindog at kagandahan ng kasaysayan ay madalas nagtatago ng matinding kahirapan. Sa mga gilid nito, ang mga magulang ni Jennifer ay walang humpay na nagtatrabaho. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila kayang ipadala siya sa isang kilalang paaralan ng musika o bumili ng bagong violin. Ang tanging pamana niya ay ang violin ng kanyang lolo, at ang pag-asang ang kanyang talento ay makikilala balang araw. Sa araw, si Jennifer ay nagsisilbi bilang isang waitress sa isang marangyang kainan, isang trabaho na, kahit hindi glamorous, ay nakakatulong sa pagbayad ng mga bills ng pamilya. Ang mga parokyano, mga may kaya at malalayo ang narating, ay madaling pinag-uusapan ang kanilang magarbong pamumuhay na tila isang mundo na malayo kay Jennifer habang nagsisilbi siya sa kanila ng may mahinahong asal. Ngunit hindi alintana kung gaano kabigat ang kanyang mga araw, hindi niya pinapalampas ang kanyang nightly violin practice. Pagkatapos ng kanyang mga shift, nagmamadali siyang bumalik sa kanilang payak na tahanan kung saan ang kanyang mga pagod na magulang ay nakapagpahinga na. Sa katahimikan ng isang maliit na kwarto na pinahintulutan siyang gamitin para sa kanyang practice, siya ay lubos na magpapakadalubhasa sa kanyang musika hanggang sa hating gabi. Sa mga sandaling iyon, habang ang ingay ng lungsod ay humuhupa, ang kanyang koneksyon sa violin ay lumalampas sa mga pang-araw-araw niyang pagsubok at nagiging pansamantalang pag-aalis ng bigat ng mga alalahanin sa pera. Gayunpaman, hindi kayang bayaran ng mga pangarap ang mga bills at sa kabila ng kanyang dedikasyon, ang mga konkretong oportunidad ay nananatiling mailap. Pagkatapos ng kanyang mga practice session, habang siya ay nag-iisip tungkol sa kanyang hinaharap, ang paulit-ulit na pagtanggi mula sa mga paaralan ng musika ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Sa kabila nito, ang determinasyon ni Jennifer ay nanatiling matatag. Hawak ang kanyang violin, siya ay naniniwala na hanggat siya ay makakatugtog, may pag-asa pa. Habang ang huling tunog ng nota ay humahapil, binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang tahimik na katahimikan ng kwarto. Ang malalayong ingay ng lungsod ay naging isang malabong bulong. Maingat niyang inilagay ang kanyang violin pabalik sa kahon nito. Ang kanyang mga daliri ay nagtagal sa ibabaw ng matandang ibabaw. Bago siya tumayo, iniunat ang kanyang pagod na katawan. Muling lumipas ang oras at higit pa sa kalaliman ng gabi.
Habang bumigkas ng isang buntong hininga, lumapit si Jennifer sa bintana at tinanaw ang mga tahimik na kalsada sa ibaba. Dito, ang mga tao ay namumuhay ng mga uri ng buhay na tanging sa kanyang imahinasyon lamang. Mga buhay na puno ng musika, palakpakan at ang kislap ng spotlight. Inisip niya kung darating ba ang panahon na siya'y magiging bahagi ng kanilang hanay. Bukas, muling matatagpuan siya sa restaurant, maglalakbay sa pagitan ng mga mesa, magbabalanse ng mga trays at maghahatid ng magalang na ngiti sa mga parokyano na agad kalilimutan ang kanyang pangalan sa sandaling sila'y umalis. Ngunit ngayong gabi, sa kalungkutan ng kanyang maliit na silid, siya ay lumampas sa kanyang pang-araw-araw na papel. Hindi siya simpleng waitress, kundi isang musikero, isang nangangarap, at sa sandaling yon, sapat na iyon. Samantala, ang malaking ballroom ng Diaz Estate ay buhay na buhay sa tunog ng nagkakalabang baso at mga banayad na usapan. Lahat sa ilalim ng mainit na liwanag ng mga kristal na chandelier. Ang espasyo ay kumikislap ng kaluhuan mula sa makintab na sahig na marmol hanggang sa mga marangyang pinalamutian na mga salamin na dumudoble sa karangyaan ng gabing iyon. Ang mga bisita, nakasuot ng mamahaling damit, ay parang lumulutang ng walang kahirap-hirap. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa banayad na tunog ng mga basong champagne na nagbabanggaan. Isang mundo na malayo sa karaniwan ni Jennifer. Sa gitna ng lahat ng yon ay nakatayo si Ernesto Diaz, isang tauhan ng likas na awtoridad. Ang kanyang presensya ay hindi na kailangang patatagin ng kanyang sukat na hindi tapat ng ngiti. Ngiti na nagtatago ng mas malamig na bagay sa kanyang mga mata. Ipinanganak sa kayamanan, si Ernesto ay naglalabas ng isang asal ng madaling pagkontrol at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ang kanyang mga soiree na sikat sa mga elite ng Savannah ay ang kanyang entablado upang ipakita ang kanyang yaman at muling patunayan ang mga sosyal na hierarkiya. Ang gabing ito ay maingat na pinlano mula sa masarap na menu hanggang sa banayad na mga tunog ng live na orkestra na nagtatakda ng tono para sa isang gabi ng sariling paghanga sa mga may pribilehiyong dumalo. Ngunit ang presensya ni Jennifer ay ibang-iba. Siya ay isa sa maraming uniformed na waitstaff. Ang kanyang pag-iral ay halos hindi napansin habang naghahatid siya ng mga hors d'oeuvres at nagdaragdag ng inumin. Habang naglalakbay sa gitna ng karamihan, pinanatili ni Jennifer ang mababang profile. Ang tray ng mga flutes ng champagne ay matatag sa kanyang mga kamay. Narinig niya ang mga pira-pirasong usapan tungkol sa mga marangyang bakasyon at tagumpay sa pananalapi, mga mundong malayo sa kanya, kung saan ang isang maliit na halaga ng pera ay nangangahulugang bagong violin strings kaysa sa mga eksotikong biyahe. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na manatiling hindi kapansin-pansin, hindi niya sinasadyang nahulog ang pansin ni Ernesto. Habang nakikipag-usap siya sa isang grupo ng mga negosyante, ang kanyang mga mata ay lumipat at tumutok kay Jennifer. Marahil ito ang kanyang tahimik at maayos na paraan ng pagganap o baka naman ang banayad na mga palatandaan ng pagod na tumutukoy sa maraming iba pang mga tao na nakita na niya, mga taong napagod dahil sa hirap ng trabaho at simpleng pamumuhay. Saglit na natuwa si Ernesto sa pagkagambala. Nilalasap niya ang mga pagkakataong ito upang patatagin ang mga pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mundo at ng sa kanila, at ipaalala sa mga tao sa kanyang paligid ang kanilang mga papel bilang mga simpleng tagapagtulong sa kanyang pamumuhay. "Excuse me?" tawag ni Ernesto. Ang kanyang boses ay dumaan sa alingawngaw ng mga pag-uusap. Sandaling tumigil ang puso ni Jennifer. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakatagpo ng tingin ni Ernesto. Isang mabilis na koneksyon na agad niyang pinagsisihan.
Ang direktang mata sa mga bisita, lalo na sa isang tao tulad ni Ernesto Diaz, ay hindi tinatanggap isang katotohanan na pinagtibay ng mga babala ng kanyang mga kasamahan tungkol sa matinding galit at malupit na biro ni Ernesto. Lumapit siya sa kanya ng may pag-iingat, tinitiyak na walang patak ng champagne mula sa kanyang tray ang matitinag. Bumisita si Ernesto sa kanya ng isang ngiti na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. Ang tono ng kanyang boses ay magaan, ngunit may kasamang undertone na hindi kayang ipaliwanag ni Jennifer. "Jennifer," sagot niya, ang boses ay halos isang bulong. "Jennifer," inuulit ni Ernesto na para bang tinatangkilik ang pangalan sa kanyang dila. "At ano ang ginagawa mo kapag hindi ka naghahatid ng inumin?" Nag-aalangan, iniisip ni Jennifer ang layunin ng kanyang tanong. "Nagpi-violin po ako?" Amin niya, agad na pinagsisihan ng kanyang pagiging bukas nang makita niyang lumawak ang ngiti ni Ernesto. "Violin, kaakit-akit." Sumabog siya at tinanaw ang kanyang mga kasamahan na tumatawa sa kanyang tila kasiyahan. "Mga ginang at ginoo, mukhang may musikero tayo sa ating kalagitnaan." Aniya pinansin ang atensyon ng mga tao sa paligid. Naramdaman ni Jennifer ang kanilang mga titig, mabigat ng paghusga at pag-alipusta. Ang kanyang tiyan ay tumigas sa kaba. Hindi alam kung ano ang balak ni Ernesto sa pag-aakay sa kanya sa ganitong hindi kanais-nais na spotlight. Lumapit si Ernesto, ang kanyang boses ay humina, naging isang bulong na mas malapit at mas personal. "Bakit hindi ka magbigay ng kaunting pagtatanghal para sa amin, Jennifer? May violin sa orkestra. Magtugtog ka na ng isang piraso." Ang bigat ng mga mata ng mga tao sa kanyang katawan ay tila napakabigat. Naramdaman ni Jennifer na siya ay natrap, ang kanyang lalamunan ay humigpit at ang kanyang mga palad ay nanginginig sa pawis, na napagtanto na ang pagtanggi kay Ernesto Diaz ay hindi isang pagpipilian. Ang isang katahimikan ay bumaba sa buong silid, puno ng inaasahan, habang hinihintay nila ang kanyang sagot. Dapat sana ay hindi siya kapansin-pansin sa gabing iyon, isang anino sa likod. Ngunit ngayon ay napilitan siyang matutok sa matinding pag-iinsulto ni Ernesto. Tumingin siya sa orkestra, nakita ang isang violin na nakasandal sa isang stand, isang banyaga kumpara sa pamilyar na hugis ng regalo mula sa kanyang lolo. Ang kanyang pagkabigo na magtanghal ay malinaw. Ang pagtugtog sa harap ng mga manonood na siguradong naniniwala siyang siya ay mabibigo ay ang huling bagay na nais niya. Ang init ay dumaloy sa kanyang mga pisngi nang magsimulang magdulot ng kahiyahian. "Pakisuyo, Jennifer, ipakita mo sa amin ang iyong talento." Pilit ni Ernesto, ang tono ay magaan ngunit may matalim na puwersa. Ang mga halakhak mula sa kanyang grupo ay may kasamang pang-uuyam, isang malinaw na paalala ng kanilang pananaw na siya ay isang simpleng aliw lamang. Para sa kanila, ito ay isang laro ng kahihiyan, isang mapanuksong laro upang gawing mababa ang isang tao na hindi nila nakikita bilang kapantay. Nagbigay ng malalim at nanginginig na hininga si Jennifer at maingat na inilapag ang kanyang tray sa isang mesa malapit. Ang kanyang mga kamay ay pinunasan ng pawis sa kanyang apron. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa orkestra, nararamdaman ang bigat ng bawat hakbang, parang isang angkla na hinihila siya pababa. Nang makarating siya sa violin stand at hawakan ng instrumento, ang hindi pamilyar na pakiramdam ng mga string sa ilalim ng kanyang mga daliri ay lalo pang nagpapalalim ng surreal na kalikasan ng sandali. Tumayo siya sa harap ng mga nag-aabang na tao at naramdaman niya ang kanilang mga sulyap, ang kanilang halos nararamdamang pag-asa ng kanyang pagkatalo. Si Ernesto ay nakatayo sa tabi, mga braso ay nakayakap at ang kanyang ngiti ay mapanukso, nag-i-enjoy sa palabas na kanyang ipinaplano. Isinara ni Jennifer ang kanyang mga mata, nagsusumikap na mangalap ng lakas ng loob mula sa pag-aalala.
Naalala niya ang mga salitang nagsabing, "Ang violin na ito ay ang iyong tulay, Jennifer. Dadalhin ka nito kung saan mo kailangang pumunta." Nang ang mga salitang iyon ay magbigay ng gabay, inangat niya ang busog at inilapit ito sa mga string. Ang unang pagtama ay magaan, ang tunog ay malumanay at bahagyang nanginginig sa matinding atmosfera. Ang unang ilang mga nota ay mahinhin, sumasalamin sa kanyang loob na alon ng tensyon. Ang kanyang pagkakahawak ay masyadong mahigpit. Ang kanyang mga galaw ay medyo magaspang. Ngunit habang nagsimulang umusbong ang melodiya, nagkaroon ng pagbabago. Ang kanyang katawan ay humupa, ang kanyang mga galaw ay naging magaan at ang kanyang musika ay nagsimulang dumaloy ng may higit na kumpiyansa. Pinili niyang tugtugin ang isang piraso na itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Isang komposisyon na pinagdugtong ang mga sinulid ng lungkot at pag-asa. Isang musikal na pagpapahayag ng mga pagsubok at pangarap ng kanyang buhay. Habang ang musika ay patuloy na lumalago, ang unang mga bulong-bulungan ng tawanan at usapan ay nawala, pinalitan ng isang tahimik na pag-aamo. Ang melodiya, puno ng damdamin, ay tila sumasalamin hindi lang sa buong silid, kundi pati na rin sa bawat isa sa mga nakikinig, niyayakap sila sa kagandahan nito. Si Jennifer ay nawawala sa kanyang mundo. Ang kanyang koneksyon sa musika ay malalim. Parang ang violin ay bahagi na ng kanyang katawan, isang extension ng kanyang kaluluwa. Nagbago ang atmosfera sa loob ng silid. Ang makatawid na kagandahan ng musika ay tila umabot sa mga tao na unang nagpatawa sa kanya. Si Ernesto, na ang interes ay tanging pampalipas oras lamang, ay nagulat at nakaramdam ng isang tunay na emosyon. Ang musika ay nagpasiko sa isang apoy ng damdamin, isang bihirang pangyayari sa kanya, habang ang mga alaalang matagal nang iniiwasan ay nagsimulang magbago. Habang ang huling nota ay nagtagal at dahan-dahang nawala, dahan-dahang ibinaba ni Jennifer ang violin. Ang kanyang hininga ay mabigat at mabilis. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng halo ng pagpapatahimik at kahinaan. Binuksan niya ang kanyang mga mata, naghahanda sa kanyang sarili sa reaksyon ng karamihan, inaasahan ang pagnanakaw o hindi pag-aalaga. Sa halip, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong silid, isang malalim na katahimikan na parabang ang pagdapo ng bagyo ay natapos na. Pagkatapos, unti-unting nagsimula ang mga palakpakan. Nagsimula ito bilang mahinang palakpak, hindi sigurado ngunit patuloy na lumalakas hanggang sa naging isang malakas na pagbati. Si Jennifer ay nakatayo, frozen, violin sa kamay, habang ang realization ay dahan-dahang pumasok sa kanyang isipan. Ang karamihan ay hindi siya pinagtawanan, kundi talagang pinahahalagahan ang kanyang pagtatanghal. Ang mga luha ay namutawi sa kanyang mga mata habang patuloy ang palakpakan, mas malakas at mas tiyak. Tumayo ang mga bisita, ang ilan ay kitang-kita ang pagkaapekto. Pinupunasan ang mga luha sa kanilang mga mata. Ang palakpakan nila ay isang pagkilala sa kanyang talento, isang pagpapakita ng paggalang sa kanya bilang higit pa sa isang waitress kundi bilang isang tunay na artista. Ang init ng kanilang palakpakan ay nagbabalik ng lakas sa kanya, tinanggal ang bigat ng mga taon ng pagdududa at pagsubok. Sa sandaling iyon, si Jennifer ay nabago, hindi dahil sa lugar o sa karamihan, kundi dahil sa kanyang sariling sining. Ang kanyang musika ay lumampas sa mga hadlang ng uri at inaasahan, tinamaan ang mga puso at binago ang mga pananaw. Hindi lamang niya nakuha ang hamon, kundi tumaas pa siya sa itaas nito. Pinapalitan ang isang sandali ng inaasahang kahihiyan sa isang tagumpay ng talento at espiritu ng tao.
Habang mahigpit na niyayakap ni Jennifer ang kanyang violin, na para bang ang pagpapakawala rito ay magpapawala sa sandali, siya ay nag-atubili. Sa kalagitnaan ng palakpakan, isang pamilyar na boses ang tumunog ng malinaw, nagdulot ng kilig sa kanyang katawan. Magaling, sabi ni Ernesto Diaz, ang kanyang palakpak ay mabagal at may layunin. Wala na ang ngiti niya kanina, napalitan ito ng isang komplikadong hitsura, isang tingin na mahirap basahin, at ang kanyang matalim na mga mata ay nakatutok kay Jennifer. Habang lumapit siya, ang mga palakpak sa paligid ay tila naglaho, ang kanyang matinding presensya at ang malalim na titig ay naging nangingibabaw. Wala na ang kasiyahan sa kanyang mga mata, pinalitan ito ng isang seryosong hitsura na parang nakakabahala. Talaga namang isang sorpresa, bulong niya, ang boses ay mababa at para lamang sa kanya, walang halong pangungutya kundi isang kakaibang pag-usisa. Talaga palang may tagong talento ka. Sa harap ng kanyang komento, nahirapan si Jennifer, hindi malaman kung magiging proud ba siya o hindi komportable. Ang tindi ng titig ni Ernesto ay nakakabahala, isang matalim na kaibahan mula sa kanyang mga biro kanina. Ngayon parang nahirapan si Ernesto at nagmukha siyang humanga, parang ang kanyang pagtatanghal ay nagbago ng pananaw niya tungkol sa kanya. Binalingan niya ang iba pang mga bisita at muling binalikan ang kanyang karaniwang pagkontroladong galak. Ngayong gabi, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanood ng isang hindi inaasahang pagtatanghal mula sa isang tunay na kahangahangang virtuoso. Anunsyo niya, ang boses ay malinaw at buo. Tumugon ang audience ng isang muling palakpak, puno ng paghanga at pagkabigla. Sa gitna ng palakpakan, naramdaman ni Jennifer ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ngunit nanatili ang kanyang atensyon kay Ernesto, nag-aalinlangan kung siya ba ay tapat o kung isa na naman itong laro. Habang nag-iisip, isang matikas na lalaki na may pilak na buhok ang lumabas mula sa karamihan. Naglalakad patungo sa kanya ng may layunin. Ang kanyang presensya ay hindi matitinag. Nang makarating siya sa harap ni Jennifer, humupa ang palakpakan at ngumiti siya ng malumanay. Ang ekspresyon ay puno ng pagpapakita ng respeto. Napakaganda ng iyong pagtugtog, sabi niya ng mainit, ngunit may isang authoritarian na tono. Ako si Simon Perez, conductor ng New York Philharmonic. Sa mga salitang iyon, sandaling hindi nakapagsalita si Jennifer, agad niyang nakilala si Perez bilang isang kilalang pangalan sa mundo ng klasikal na musika, isang taong may kapangyarihang magpabago ng karera ng isang musikero. Ako po, Jennifer, sagot niya, pakiramdam ay napakaliit. Alam ko, tugon ni Perez na may ngiti ng pagpapalakas ng loob. Bihirang makatagpo ng ganitong kalalim na pagpapahayag sa musika. Mayroon kang natatanging talento, Jennifer, isang talento na hindi dapat mailim sa mga anino ng mga ganitong lugar o anumang di kapansin-pansing lugar. Ang mga salita niya ay nagbigay ng matinding pagkilala, ang validasyon na matagal na niyang inaasam ngunit hindi inasahan. Gusto ko sanang mag-audition ka para sa posisyon sa aking orkestra, patuloy ni Perez ng taimtim. May potensyal kang maging isang pambihira. Habang ang ibig sabihin ng kanyang alok ay unti-unting pumapasok sa kanyang isipan, naramdaman ni Jennifer na parang siya ay nasa isang panaginip. Dito sa marangyang ballroom na ito, napapaligiran ng mga tao na hindi siya pinansin. Ang alok na ito ay tila labis na maganda upang maging totoo. Si Ernesto, na siyang nagpasimula ng isang pangyayaring maaaring magdulot ng kahihiyan, ngayon ay tahimik na nakamasid. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang kanyang plano ay hindi inaasahan. Pinatungan siya ng spotlight na hindi niya akalaing darating. Humarap sa isang alamat gaya ni Simon Perez na nakakita sa kanya ng isang hinaharap na matagal na niyang pinangarap. Sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, isang tunay na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Isang pag-asa
na baka ito na ang simula ng isang hindi kapani-paniwalang bagong kabanata sa kanyang buhay. Habang ang ibig sabihin ng imbitasyon ni Perez ay bumabalot sa hangin, nanatili si Jennifer na napapaamo. Ang kanyang isipan ay mabilis ang pag-iisip. Isang audition para sa New York Philharmonic? Totoo bang nangyayari ito sa kanya? Isang part-time na violinista, isang waitress? Ang silid na dati abala sa ingay ay tila tumigil. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya bilang ang pagtatanghal na nagsimula bilang isang posibleng nakakahiya ay naging isang mahalagang tagumpay. Ginugol ang pansin ng bawat tao sa kanyang mga kilos. Habang mabilis ang tibok ng puso ni Jennifer, nakatingin siya kay Simon na labis na tinatablan ng pagkakataong nagbukas sa kanyang harapan. Isang pangarap na matagal nang naging bahagi ng kanyang mga pantasya, lampas pa sa kanyang mga inaasahan. Ngunit mayroong isang pakiramdam ng hindi paniniwala na sumupil sa kanyang saya. Bakit siya, isang batang babae mula sa savana, walang formal na pagsasanay, kundi ang pasyon at isang lumang violin ay napansin ng isang tulad ni Simon? Ay, nag-atubili siya, ang boses ay puno ng damdamin. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Walang kailangang sagutin agad, anya ni Simon nang may banayad ng ngiti. Maglaan ka ng oras para mag-isip, ngunit tandaan na tapat ako. May natural na talento ka na hindi kayang palitan ng teknikal na pagsasanay. Nakikita ko ang potensyal mo na lampas pa sa simpleng kasanayan. Kapag handa ka na, ayusin natin ang iyong audition. Ang mga kamay ni Jennifer ay nanginginig habang hawak-hawak ang kanyang violin. Ang katotohanan ng sandali ay nagpatigil sa kanya. Paano niya tatanggihan ang alok na ito? Ngunit nag-uukit ang mga pagdududa, kumakain sa kanyang tiwala. Paano kung hindi siya handa para sa ganitong hakbang? Kunti lang ang lakas ng loob na nakuha niya upang tumango, ang kanyang lalamunan ay humigpit. Salamat po, bulong niya. Ang pasasalamat ay halos hindi marinig. Ang mga mata ni Simon ay kumikislap ng pag-uudyok. Makikipag-ugnayan kami, Jennifer. Tandaan, huwag mong hayaang magpababa sa iyo ang sino man. Karapat-dapat ka sa pagkakataong ito. Isang huling tango at naglakad si Simon palayo. Dumaan sa karamihan. Iniwan si Jennifer na nasa gitna ng napakaraming magagarbong kasuotan. Nakatayo siya doon, hawak pa rin ang kanyang violin. Ramdam ang bawat mata na nakatutok sa kanya. Habang sumisink in ang ideya ng kanyang potensyal na hinaharap, isang halo ng kasiyahan, takot, pag-asa at tagumpay ang dumaloy sa kanya. Inilapag niya ang violin, ang kanyang mga daliri ay nagtagal sa mga string na nagbigay daan sa kanya sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Ang instrumento ay hindi kanya, ngunit naging tulay ito sa isang napakahalagang sandali, isang pagkakataon na maaaring magbago ng kanyang landas magpakailanman. Habang tumingin siya pataas, nakatagpo siya ng tingin ni Ernesto Diaz. Wala na ang karaniwan niyang kayabangan, pinalitan ng isang ekspresyon na hindi mawari. Nagkatitigan sila, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Hindi alam ni Jennifer kung anong aasahan, baka isang paghingi ng paumanhin o higit pang pang-uuyam. Sa halip, nagbigay si Ernesto ng isang mahinang ngiti. Well, ang boses niya ay kalmado, kontrolado, mukhang binabako ang tingin ko sa iyo. Si Jennifer, nagulat sa kanyang pag-amin, ay nakaramdam ng halo ng galit at katuparan. Hindi mo inasahan na magiging magaling ako, sinabi niya. Ang boses ay tumatag. Ang ngiti ni Ernesto ay kumupas, ang tingin niya ay matalim. Siguro nga, aminin niya, na may kasamang isang pahiwatig ng pagsisisi sa mga salita niya. Ngunit pinatunayan mong mali ako. Ang kanyang titig ay may halong respeto, isang bagong aspeto sa kanilang ugnayan. Pumili si Jennifer na huwag nang mag-usisa pa tungkol sa mga iniisip ni Ernesto.
at nag-focus na lang sa kanyang sariling magkahalong damdamin at ang napakalaking desisyon na nasa harapan. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, isang bisita ang humila ng pansin ni Ernesto at siya ay sumama sa karamihan, iniwan si Jennifer na nagmumuni-muni mag-isa. Nagpatuloy ang orkestra, pinupuno ang dating tahimik na espasyo ng musika. Malalim na huminga si Jennifer habang ipinoproseso ang lawak ng alok ni Simon. Ngayong gabi, dumating siya bilang isang simpleng waitress, hindi nakikita ng karamihan, ngunit aalis siya ngayon na may pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Naglakbay siya sa papalabas na karamihan, ang isipan ay naguunahan sa mga posibilidad at mga pagdududa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang matatag na pag-asa na kumikislap bigla. Ang pangarap ng pagiging isang profesional na violinista ay hindi na lang isang pangarap kundi isang bagay na kayang makamtan. Samantala, si Ernesto ay nakaramdam ng isang hindi pamilyar na damdamin na nag-uumalpas mula nang makita ang pagtatanghal ni Jennifer. Sa kanyang mundo, ang mga emosyon ay isang hadlang, hindi isang gamit. Itinayo niya ang kanyang tagumpay sa walang awang, walang emosyon na mga estratehiya. Ngunit ngayong gabi ang melodiya ni Jennifer ay tumama sa isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang itinago. Nagsasabi sa kanya na baka mayroong higit pa sa buhay kaysa sa malamig na kalkulasyon. Habang nagpapatuloy ang gabi, ang mga bisita ay nagsasaya at binibigyang halaga ang isa na namang matagumpay na kaganapan. Si Ernesto ay nag-withdraw sa mga gilid ng ballroom. Ang isipan ay malayo sa mga magaan na usapan sa paligid. Patuloy na umiikot sa kanyang isipan si Jennifer, na naaalala ang kanyang maingat na mga daliri na mabilis na dumadaan sa mga string ng violin. Ipinapakita ang isang passion na hindi niya naramdaman sa mga nakaraang taon. Ang melodiya na tinugtog niya ay may kasamang pamilyar na tunog, naglalakbay sa mga alaala ng kanyang mga nagdaang taon at sa wakas, naunawaan niya kung bakit ang awit na yon ay nagdulot ng ganitong malalim na reaksyon sa kanya. Nais ni Ernesto ng solitude, kaya naglakad siya patungo sa malalaking bintana ng silid. Tinitingnan ang madilim na skyline ng savannah, isang kumikislap na canvas na umaabot sa gabi. Ngunit ang kanyang mga saloobin ay bumalik sa nakaraan, sa madilim na sala ng kanilang bahay noong bata pa siya, kung saan ang kanyang ina ay tumutugtog sa piano hanggang sa madaling araw. Ang mga gabing iyon na ngayon ay mga malalayong alaala ay ang tanging mga oras kung saan ang kanyang ina, ang tanging tao na tunay na nakakaunawa sa likod ng kanyang matigas na panlabas, ay nagpapahayag ng kanyang mga pinakamatinding emosyon sa pamamagitan ng musika. Maraming gabi siyang ginugol sa paanan ng kanyang ina, enchanted, habang ang kanyang mga daliri ay dumadaan ng maayos sa mga keys ng piano. Tinatanglawan ng kanilang tahanan ng mga melodiya na para sa kanya ay mistikal. Ngunit huminto ang mga melodiya pagkatapos ng malupit na aksidente na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Isang biglaang kaganapan na nag-iwan ng batang Ernesto na nahulog sa pagkawala. Pagkatapos nito, itinatag niya ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng isang fortress ng ambisyon at walang habas na pagnanais na ipakita ang kanyang sariling kakayahan, sumisid sa negosyo ng kanyang ama at ginamit ang walang malasakit na diskarte para sa tagumpay. Tinitiyak na walang sino man at wala ni isa mang bagay ang makakahadlang sa kanyang landas. Ang musika na dati isang kaaliwan sa kanyang buhay ay namatay kasama ng kanyang ina. Hindi na muling binanggit hanggang ngayong gabi. Ang pagtatanghal ni Jennifer ay hindi inaasahang nagbukas ng mga pinto ng memorya na matagal nang nakasarado. Nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa buong gabi.
Ang mga nakakabagabag na nota na tinugtog ni Jennifer ay pareho ng komposisyon na isinulat ng kanyang ina, isang personal na piraso na tanging sila lamang ang nakakaalam. Kung paano na lamang ni Jennifer ang melodiya ay nakakagulat at may hindi maipaliwanag na koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Habang nakatayo sa bintana, pinigil ni Ernesto ang kanyang panga. Ang mga kamao ay kumunot habang kinikilala ang nakakabahalang katotohanan ng kanyang kahinaan. Ang mga emosyon na pinilit niyang pigilan ay muling lumitaw. Hinihamon ang kontrol na inisip niyang mayroon siya sa kanyang buhay. Naalala ni Ernesto ang nakatutok na tingin ni Jennifer habang tumutugtog siya, ang kanyang matahimik ngunit matinding focus na parabang nawawala ang buong mundo habang ang bawat nota ay lumalabas. Pinapaalala sa kanya ang mga bagay na nawala sa kanya, emosyon at passion sa pinakapayak nitong anyo. Sa kabila ng kanyang layuning paghamakin siya, ang hindi maikakailang talento ni Jennifer at ang emosyonal na lalim ng kanyang pagtatanghal ay pinatunayan siyang mali sa harap ng nakararami. May pait sa pag-amin na ito, ngunit may kasamang paghanga. Si Jennifer na pinapalakas ng malalim na passion at hindi ng ambisyon ay kumakatawan sa mga katangiang matagal nang itinakwil ni Ernesto sa paghahangad ng tagumpay. Mga katangiang ngayon ay nagpapakita sa kanya ng alaala ng isang tao na minahal niyang labis. Bumaling si Ernesto mula sa bintana, ang isipan ay puno ng mga pag-iisip. Ang matinding pangangailangan na matutunan pa ang tungkol kay Jennifer, alamin kung paano niya nahanap ang melodiya ng kanyang ina, ay naging labis na malupit. Hindi ito basta pagkakataon, sigurado siya doon. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam si Ernesto ng isang pagnanais na sumisid pa sa mga alaala upang maunawaan ang epekto ng mga pagbubunyag ng gabing iyon. Hindi siya sigurado kung ano ang susunod na hakbang, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kanyang pakikisalamuha kay Jennifer ay malayo pa sa pagtatapos. Siya ay nagbigay ng isang bagay sa kanya na hindi niya inaasahan, isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya alam na umiiral pa at hindi niya ito nais palampasin. Sa mga araw pagkatapos ng hindi inaasahang pagdapo ng spotlight ni Jennifer sa Diaz Estate, natagpuan niyang ang kanyang buhay ay puno ng patuloy na pagbabago. Ang dati niyang simpleng buhay ay mabilis na nagbago. Itinulak siya mula sa mga anino ng hindi pagkakakilanlan patungo sa isang bagyong puno ng mga bagong posibilidad. Matagal na siyang sanay sa rutina ng pagiging waitress at mag-isa niyang pagsasanay sa violin, ngunit ngayon nakikipaglaban siya sa mga realidad ng bagong atensyon na natamo. Ang imbitasyon na mag-audition para sa prestihiyosong New York Philharmonic ay hindi lamang isang pambihirang pagkakataon, kundi isang lifeline patungo sa isang hinaharap na tanging sa mga pangarap lamang niya naisip. Ngunit ang pagkakataong ito ay parehong nakakatakot at nakakatuwa. Ang orkestra ay isang icon at ang impluwensya ni Simon Perez sa classical music scene ay malaki. Ang isang pag-uyok mula sa kanya ay maaaring magbukas ng mga pintuan na noon ay tila hindi maaabot. Gayunpaman, kasama ng pagkakataong ito ay dumating ang matinding pagdududa. Karapat-dapat ba siya sa isang entablado na ganito kataas ang antas? Bawat gabi, pagkatapos ng kanyang mga shift sa restaurant, nagbabalik si Jennifer sa kanyang simpleng silid upang mag-practice. Ngayon, ang mga session ay may bigat na hindi niya nararamdaman dati. Hindi lang siya tumutugtog para sa sarili, kundi para sa isang napaka-real at malapit na hinaharap. Mataas ang mga pusta at sa bawat nota na kanyang pinatugtog, ang pressure ay patuloy na tumataas. Ang mga duda ay patuloy na bumubulong, nagpapalaganap ng takot sa bawat rehearsal. Paano kung hindi siya sapat? Ang mga pag-iisip na ito ay gumugulo sa kanya kahit napapalapit na ang araw ng kanyang audition. Hindi niya namalayan
Dumating na ang araw kung saan natagpuan niyang nakatayo siya sa labas ng isang rehearsal hall ng lokal na orkestra. Mahigpit na hawak ang kanyang violin case, isang alamat sa isang mundong patuloy na lumalawak at tila mas nakakatakot. Ang hall, bagamat hindi kalakihan, ay may sariling kaharian na may mataas na kisame at mga sahig na gawa sa kahoy na umaabot ang tunog. Huminga siya ng malalim at pumasok. Inayos ni Simon na mag-rehearse siya rito kasama ang mga bihasang musikero bilang bahagi ng kanyang paghahanda. Ito ang kanyang pagkakataon upang ipagpatuloy ang pagpapahusay ng kanyang kakayahan upang patunayan ang kanyang lugar sa gitna ng mga matagumpay. Ngunit habang pumasok siya at tiningnan ang mga profesional na musikero na inaayos ang kanilang mga instrumento at nagpapalitan ng magagaan na usapan, isang pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng tiwala ang muling sumik. Sa paligid ng mga profesional na may mga taon ng karanasan at mga instrumentong maingat na ginawa, ramdam ni Jennifer na siya ay malayo at wala sa lugar. Ang kanyang pinagmulan ay payak, ang kanyang pagsasanay ay hindi formal, at ang kanyang violin, isang mahalagang pamana mula sa kanyang lolo, ay hindi kasing ganda ng mga instrumentong nakapaligid sa kanya. Nang mag-set up siya sa isang tahimik na sulok ng silid, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaayos ang mga string ng kanyang violin. Ang itsura ng instrumento ay makikita ang mga gasgas at pagkaluma, isang matinding kaibahan sa makintab at mamahaling mga kasamahan. Nang magsimula ang rehearsal, agad na naging malinaw ang agwat sa pagitan niya at ng iba pang mga musikero. Ang pagtatanghal ng ensemble ay walang aberya at puno ng sigla, isang matalim na kaibahan sa mga pagsubok ni Jennifer. Ang kanyang busog ay nagkaroon ng mga sagabal sa mga string, hindi siya sabay sa tempo at may mga nota na medyo kalawangin. Sa kalagitnaan, itinigil ng konduktor ang session. Ang kanyang mga mata ay tumutok kay Jennifer na may halong hindi pagpapasya at kabigatan. Miss Jennifer, tawag niya, ang tono ay hindi matalim, ngunit may kasamang seryosidad. Dapat mong makisabay sa tempo ng orkestra. Isang ensemble ito, hindi solo. Ang kritisismo, bagamat mabait ang pagkakasabi, ay tumagos sa kanyang puso. Tumango si Jennifer, may halong determinasyon at takot sa kanyang tiyan. Sinubukan niyang mag-adjust sa ritmo ng orkestra, mag-melt sa kabuuang tunog, ngunit ang takot na dulot ng kanyang pagkukritika ay lalong nagpabigat sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ng rehearsal, ang kanyang kumpiyansa ay naglaho. Ipinak niya ang kanyang violin, ang mga kilos ay mahinhin, ang kanyang diwa ay sugatang-sugata. Iwasan niyang makipagtitigan sa sinuman, pakiramdam ang bigat ng mga sulyap ng paghusga habang unti-unting nagliliwanag ang hall. Ang session ay hindi lang nagpamulat sa kanyang mga kakulangan, kundi pinatibay pa ang napakalaking hamon na nasa unahan. Nang umalis siya sa hall, ang pangarap na maging bahagi ng New York Philharmonic ay tila hindi lamang isang hakbang na malapit, kundi isang bagay na mahirap makamtan. Ang malamig na hangin sa gabi ay nakakapagpasigla, ngunit si Jennifer ay nakaramdam ng lamig na higit pa, dulot ng kalituhan at pagsusuri sa sarili na patuloy na bumabalot sa kanya. Habang nakatayo siya sa mga hagdan ng rehearsal hall, hawak ang violin case tulad ng isang lifeline, ang kanyang mga insecurities ay lumitaw ng mas malaki kaysa dati. Pakiramdam niya ay malayo siya sa mga bihasang musikero, nakakakilala lang niya na ang buhay ay tila buong inialay sa kanilang sining, habang siya ay nahulog sa pagitan ng mga mababang trabaho at mag-isa niyang mga practice. Nagtataka siya kung may karapatan ba siyang makialam sa kanilang mundo. Sa gitna ng mga pagdududang ito, isang malumanay na boses ang tumagos sa malamig na gabi. Nang tumingin siya, nakita ni Jennifer ang isang babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 30s, isang cellist,
mula sa rehearsal na lumalapit sa kanya na may simpatetikong ngiti. "Mahihirapan ka ba sa session?" tanong ng babae. Ang tono ay mainit at magaan. "Oo," sagot ni Jennifer. Ang boses ay may halong pagkapagod mula sa buong araw. "Mas mahirap kaysa sa inaasahan ko." Tumango ang babae na parang nauunawaan ang nararamdaman ni Jennifer at tumabi sa kanya. "Huwag mong sisihin ang sarili mo. Lahat tayo ay dumadaan sa mga ganong araw. At saka mayroon kang isang bagay na kakaiba sa iyong pagtugtog." Nagulat si Jennifer at itinaas ang kilay. "At ano yun?" "Puso," sagot ng cellist ng simple. "Makikita iyon sa pagtugtog mo. Ang mga pagkakamali ay matutuwid, ngunit ang pagtugtog ng tapat na emosyon, isa iyong bihirang talento." Ang mga salitang iyon ay tumagos kay Jennifer at inalis ang bigat sa kanyang mga balikat. Isang paalala iyon kung bakit niya ipinagpatuloy ang musika ng may buong passion sa kabila ng mga hadlang. Tungkol ito sa koneksyon, sa emosyon, sa mga kwento ng bawat nota. Ang kanyang landas ay maaaring hindi konvensyonal, ngunit kanya ito at pinapalakas ito ng isang malalim na pagmamahal sa musika. "Salamat," sabi niya, isang taus-pusong ngiti ang nagbigay liwanag sa kanyang naunang kalungkutan. "Talaga kung kailangan iyon." Habang tumango ang cellist at binigyan siya ng isang magaan na tapik sa balikat, umalis ito at pumasok sa papaliit na gabi. Iniwan si Jennifer na may bagong pakiramdam ng layunin. Hindi nawala ang mga duda, ngunit ngayon ay pinatibay ito ng isang pagpapatibay ng kanyang kakaibang lakas. Siguro handa na siya para sa hamon na ito pagkatapos ng lahat. Samantala, si Ernesto ay nakaupo sa kanyang maluwang na opisina, napapalibutan ng mga simbolo ng tagumpay, ngunit malayo mula sa emosyonal na koneksyon. Ang kanyang mga pagtatangkang ilubog ang sarili sa routine ng negosyo ay hindi nakatulong upang alisin sa kanyang isipan ang kanyang kamakailang karanasan kay Jennifer at ang hindi inaasahang muling pag-usbong ng mga damdamin na matagal na niyang itinago. Hindi lang ang kanyang pagtatanghal ang patuloy na naglalaro sa kanyang isipan, pati ang visceral na reaksyon na iyon. Isang koneksyon sa nakaraan na matagal niyang itinago. Ang melodiya na pinili ni Jennifer, isang nakakabagabag na alaala ng komposisyon ng kanyang ina, ay pumasok sa kanyang mahigpit na depensa, nagbabalik ng mga alaala ng isang panahon ng pagiging bukas at mahina. Naramdaman ni Ernesto na siya ay nakikipaglaban sa isang pakiramdam ng nostalgia at pagkawala, mga emosyon na matagal na niyang pinigilan sa likod ng maskara ng detachment at control. Walang tigil na naglakad si Ernesto sa harap ng mga malalaking bintana. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa skyline ng lungsod, ngunit wala siyang nakikita. Ang musika ay nagbukas ng mga damdamin ng pagkatao at init na akala niyang matagal nang nawala. Ngayon, sa harap ng kabalisahan na dulot ng mga damdaming iyon, naramdaman ni Ernesto ang isang kakaibang pag-aalinlangan. Ang paggawa ng mga desisyon ay kalakasan niya na isinagawa ng tumpak at walang anumang emosyonal na pagkaabala. Ngunit habang nire-reflect niya ang epekto ni Jennifer, napansin niya ang isang nakakabahalang katotohanan. Siya ay tumama sa isang bahagi ng kanyang sarili na likas na tao, na nag-aalab muli ng isang apoy na akala niya ay matagal nang nawala. Sa sandaling iyon ng introspeksyon, tinanggap ni Ernesto na hindi na niya kayang baliwalain ang mga emosyon na ito. May isang bagay sa sining ni Jennifer, sa kanyang kakayahang gisingin ang mga damdamin niyang natutulog na nag-udyok sa kanya upang muling isaalang-alang ang kanyang pananaw sa buhay at sa mga relasyon. Isa itong pakikisalamuha sa kanyang sariling kahinaan, isang bagay na hindi niya kayang baliwalain o madaling makipag-ayos. Sa mga nakaraang araw, nakakalap si Ernesto ng impormasyon tungkol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang malawak na mga kontak.
madali niyang natutunan ang kanyang pagkakakilanlan, si Jennifer. Anak ng isang mananahi at anak ng isang karpintero na walang formal na pagsasanay sa musika. Sa araw, siya ay naglilingkod sa mga mesa at sa gabi, tumutugtog siya ng biolin. Maliwanag na hindi siya ipinanganak sa yaman o pribilehiyo, ngunit nagtataglay siya ng likas na talento at sigasig na hindi kayang ituro ng pera o edukasyon. Mayroon ding misteryo tungkol sa piraso ng musika na kanyang tinugtog, isang komposisyon na kamukhang-kamukha ng isang isinulat ng kanyang ina. Hindi ito maaaring simpleng pagkakataon, ngunit hindi siya makahanap ng lohikal na paliwanag para dito. Isang katok ang nagputol sa kanyang pagmumuni-muni. Bahagyang binuksan ni Lorna, ang kanyang assistant, ang pinto ng kanyang opisina. Ginoo Diaz, si Ginoo Simon Perez po ang nasa linya para sa inyo. Itinaas ni Ernesto ang kanyang postura. Kamakailan lamang ay nag-alok si Simon Perez kay Jennifer ng isang kamangha-manghang pagkakataon sa kanyang kaganapan. Bagamat hindi pa siya nakipag-ugnayan kay Simon mula sa gabing iyon, ngayon ay mukhang may mahalagang paksa na nais pag-usapan ang maestro. I-connect na siya, utos ni Ernesto, na tumaas ang interes. Di nagtagal, narinig niya ang pamilyar na tinig ng kilalang konduktor. "Ernesto! Si Simon ito!" "Kamusta, Simon?" tugon ni Ernesto na ang tinig ay may halong profesionalismo. "Paano kita matutulungan ngayon?" Hindi nagsayang ng oras si Simon. "Nais kong pag-usapan natin si Jennifer," simula niya. "Napansin ko na ipinakita mo ang isang partikular na interes sa kanya." Bahagyang nagkunot ang noo ni Ernesto. Higit na kuryosidad ito kaysa anuman. Ipinakita niya ang isang kahanga-hangang talento sa iyong kaganapan tulad ng alam mo. Ang tawa ni Simon ay pumuno sa hangin. Oo, siya ay may isang pambihirang potensyal, isang bagay na bihirang makita sa mga wala ng formal na pagsasanay. Kaya nga inimbitahan ko siya na mag-try out para sa Philharmonic, ngunit kakailanganin niya ng suporta upang tunay na magtagumpay. Ang tingin ni Ernesto ay tumalim. Suporta? Sa kabila ng kanyang galing, kulang siya sa mga yaman at gabay na kailangan upang pinuhin ang kanyang mga kakayahan, paliwanag ni Simon. Ang mundo ng klasikal na musika ay mahigpit na kompetitibo. Hindi sapat ang talento lamang, kailangan niya ng higit pa sa kanyang biolin at mga pangarap upang magtagumpay. Umakmang humarap si Ernesto, ang kanyang mga daliri ay kumakaskas sa mesa. "Ano ba talaga ang iyong ipinapayo?" "Hinihiling ko kung ikaw ay mag-iisip ng pagsuporta sa kanya," sabi ni Simon. Ang tono ay taimtim, ngunit hindi pinipilit. "Mayroon kang mga yaman at koneksyon na wala siya. Isang tao na magtitiwala sa kanya. Isang tao na maaaring mag-alaga upang maging isang mahusay na artista siya." Tahimik si Ernesto sandali, naguguluhan sa kahilingan. Ang kanyang mga iniisip kay Jennifer ay magkasalungat. At ngayon, hinihikayat siya ni Simon na gampanan ang isang mahalagang papel sa kanyang karera. Ito ay isang teritoryo na hindi pa niya tinatahak, mas kilala sa pagiging matalino sa negosyo kaysa sa pagiging mapagbigay. Ngunit, habang nire-reflect ang mga sinabi ni Simon, napansin niyang may isang bagay sa kanyang kalooban, ang nadidiyos na tinutulungan siya ni Jennifer, marahil oras na upang yakapin ang bagong landas na ito. "Kailangan kong mag-isip pa," sagot ni Ernesto ng mahinahon. Tila tinanggap naman ni Simon ang sagot na iyon. "Iyon lamang ang aking hinihiling, Ernesto. Karapat-dapat siya sa pagkakataong ito at naniniwala akong ikaw ang tamang tao upang magbigay nito." Nagpalitan sila ng ilang pangungusap bago nagwakas ang tawag. Mag-isa, si Ernesto ay nagmuni-muni sa kanyang mga susunod na hakbang. Kaya ba niyang talagang magbago at maging isang tagapagturo at taga-suporta? Ang ideya ng pagtulong kay Jennifer ay tila banyaga,
ngunit nararamdaman niyang may koneksyon sa loob ng kanya. Siya ay nagbigay ng isang pagbabago sa kanya at ngayon ang daraan ay tila malinaw. Kailangan niyang aktibong makibahagi sa kanyang paglalakbay upang magpasya na hindi lamang base sa pansariling kapakinabangan. Sa wakas, handa si Ernesto na gumawa ng desisyon na hindi lamang batay sa kanyang mga interes, kundi pati na rin sa kung ano ang tama sa moralidad. Matapos ang pag-uusap kay Simon, naramdaman ni Ernesto ang pangangailangang kumilos ng mabilis. Habang siya ay nag-iisip, mas naging malinaw na hindi siya pwedeng magmasid lamang mula sa gilid. Sa nakaraan, palagi niyang hinahawakan ang kanyang kapalaran, pinapalakas ang mga pagkakataon para sa kanyang benepisyo. Ngunit ang sitwasyong ito ay iba. Hindi ito nakasentro sa kanyang mga pangarap, kundi sa pagtulong sa potensyal ni Jennifer. Ngunit ang lapitan siya ay hindi madali, lalo na't ipinahiya niya siya sa kanyang sariling kaganapan. Upang mag-alok ng tulong, kailangan niyang ayusin ang kanilang nasirang ugnayan. Hindi sanay si Ernesto na kilalanin ang kanyang mga pagkakamali, ngunit may isang bagay kay Jennifer at sa kadalisayan ng kanyang musika na nag-udyok sa kanya upang humingi ng tawad. Madali niyang natagpuan ang kanyang tirahan. Nakatira siya malapit sa downtown Savannah sa isang simpleng komunidad na malayo sa marangyang paligid ni Ernesto. Ang kanyang apartment, maliit at hindi kapansin-pansin, ay sumasalamin sa determinasyon at pagtitiyaga. Habang nagparada si Ernesto at naglakad papunta sa pinto niya, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Isang matinding paalala ng mga simpleng katotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Pagkatok niya, nakita niya si Jennifer, may hawak na kaso ng biolin, marahil ay papalabas na. Ang kanyang unang gulat ay napalitan ng isang maingat na ekspresyon. Ernesto, bati niya, matatag ang tinig, ngunit ang mga mata ay may halong pag-aalinlangan. Anong dala mo dito? Si Ernesto, na nararamdaman niyang hindi akma sa kanyang sweating damit, sa gitna ng simpleng setting ng kanyang apartment, nilunok ang kanyang laway. Kailangan ko sanang makipag-usap sa iyo tungkol sa nangyari sa event at kung ano ang naiisip ko na dapat mangyari sa susunod. Tiningnan siya ni Jennifer nang may kalagayan na parang nag-aalinlangan, ngunit pagkatapos ay niluwagan ang pintuan upang magpasok. Sige, mag-usap tayo. Pagpasok, napansin ni Ernesto ang simpleng sala. Bagamat simple, may kabaitan ito, may mga personal na bagay tulad ng isang litrato ng pamilya sa mantel at ilang kalat na sheet music. Ang setting na ito ay malinaw na nagpapakita ng focus ni Jennifer sa musika. Si Jennifer ay nakaupo ng tensyonado sa couch, habang si Ernesto ay nakatayo, hindi pa sigurado kung paano simulan ang pag-uusap na darating. Ang magsimula ng isang paghingi ng paumanhin ay hindi karaniwang teritoryo para sa kanya, ngunit ito ay kinakailangan. May utang akong paumanhin sa iyo, nagsimula siya, taos-puso ang boses. Sa event, ipinahiya kita ng sadya at pinagsisisihan ko na ngayon. Ang gulat ay dumaan sa mga mata ni Jennifer nang tumingin siya kay Ernesto. Hindi inaasahan, ang taong dati ay nagtawanan sa kanyang mga talento ay ngayon ay nakatayo sa kanyang sala, nagpapakita ng pagsisisi. Napagtanto ko na mali ako tungkol sa iyo. Hindi ka lang basta isang waitress o isang tao sa background. Talagang may talento ka, Jennifer. Ang iyong musika ay talagang pambihira. Habang iniiwasan ng mga braso, medyo yumanig ang kanyang postura, ngunit may nananatiling pag-iingat. Bakit ka nandito kung ganoon? Si Ernesto ay tumigil sandali, pinili ang mga susunod na salita ng maingat. Nandito ako upang mag-sorry, oo. Ngunit nandito rin ako dahil nakikita ko ang iyong napakalaking potensyal. Naniniwala akong makakamit mo ang tagumpay at nais kong suportahan ka upang maabot mo iyon.
Si Jennifer ay napako, halatang nagulat. Ang inaasahan niyang mayabang o patuloy na pang-uuyam, hindi ang alok ng suporta. Tutulungan mo ako? Pero bakit? Dahil nagtataglay ka ng mga katangiang hindi kayang bilhin ng pera, sabi ni Ernesto. Ang tono ay matatag na ngayon. Pasyon, likas na talento. Sa buong karera ko sa pagtatayo ng mga imperyo, hindi ko pa nakikita ang isang pagtatanghal na katulad ng sa iyo noong gabing iyon. Inaalala nito sa akin ang isang bagay na mahalaga na nawala ko noon at hindi ko kayang makita kang itapon ang iyong regalo dahil sa kakulangan ng suporta. Nakatagilid ang mga braso ni Jennifer habang tinitingnan siya, ngunit nagsisimula nang maggiba ang mga hadlang na itinayo niya sa sarili. May isang tunay na tono sa boses ni Ernesto na hindi niya naramdaman dati. Sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang ang malayo at estratehikong negosyante na nakilala niya. Mukhang siya ay tunay na tao. Naniniwala ka bang magtatagumpay ako? Tanong niya. Ang boses ngayon ay mas malambing, may bahid ng kahinaan. Tiyak akong oo, sagot ni Ernesto agad. At narito ako upang tulungan ka. Ang alok ni Simon Perez ay isang pagkakataong isang beses lang mangyayari sa buong buhay mo. Ngunit hindi sapat ang talento lamang. Kailangan mo ng mga yaman, koneksyon at gabay upang tunay na magtagumpay. Huminga ng malalim si Jennifer, ang kanyang isip ay mabilis na nag-iisip. Isang bahagi sa kanya ay gusto nang tanggihan ang alok niya, isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay at magpatuloy. Ngunit may isa pang bahagi, ang bahagi na nangarap maging isang biolinista mula pa noong bata na hindi kayang tanggihan ng pagkakataon. Sige, sagot niya na tinitingnan si Ernesto, ang kanyang determinasyon ay nagiging mas matatag. Tinatanggap ko ang iyong tulong, pero huwag mong isiping nangangahulugang nagtitiwala ako sa iyo. Tumango si Ernesto, ang mga labi niya ay nagkaroon ng bahagyang ngiti na uunawaan pagtatrabahuhan kong makuha ang iyong tiwala. Dito nagsimula ang kanilang maingat na pagtutulungan, nakatanim sa isang layunin na pareho nilang hangad. Nagawa ni Ernesto ang kanyang desisyon. Ngayon, nasa kanilang mga kamay na ito upang makamit. Nakatayo si Jennifer sa likod ng entablado ng concert hall, hawak ang kanyang case ng biolin habang kumikislap ang mga ilaw sa taas. Ang mahina na mga bulong ng mga manonood na naghanap ng kanilang mga upuan ay dumaan sa makakapal na kurtina at naramdaman niya ang lumalaking pag-aalala. Ito na ang moment na pinaghirapan niya ng ilang linggo. Ang kanyang debut bilang soloista ng orkestra, ang unang tunay na pagkakataon upang ipakita ang kanyang kakayahan. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya habang inaayos ang shoulder rest ng kanyang biolin. Ramdam ang kaba, ngunit ito ay kasabay ng kasiyahan at determinasyon. Marami na siyang napagdaanan mula noong unang gabi sa event ni Ernesto, kung saan ang unang kahihiyan ay naging isang matagumpay na pagtatanghal. Ngayon sa gabay ni Simon Perez at sa hindi inaasahang suporta ni Ernesto, siya ay nasa harap ng isang makapangyarihang breakthrough. Ang masusing pagsasanay ni Simon ay nagpatibay sa kanyang kumpiyansa bilang isang maspino at tiyak na musikero. Araw-araw, inilaan ni Jennifer ang buong enerhiya upang pinuhin ang kanyang kakayahan. Pinapabuti ang konserto na tatanghalin niya ngayong gabi, isang komplikadong ngunit napakagandang piyesa na sumusubok sa kanyang mga hangganan. Sa kabila ng mga paghahanda, patuloy ang pagdapo ng mga pagdududa. Ang pagtatanghal ay may mataas na pusta, maaring tukuyin ang kanyang hinaharap. Bagamat ang iba pang mga miyembro ng Philharmonic ay mga bihasang propesyonal, naramdaman pa rin ni Jennifer na siya ay isang dayuhan. Ngunit palaging ipinapaalala ni Simon sa kanya
na hindi lang ito tungkol sa perpeksyon, ito ay tungkol sa kaluluwa, isang bagay na hindi matutunan, ngunit likas na taglay ni Jennifer ng sobra. Habang hinihintay ang kanyang cue, binuksan ang pinto ng likod ng entablado at pumasok si Ernesto. Palaging maayos ang kasuotan at ang kanyang pag-uugali ay mas malambot, nawawala ang kayabangan o kalaswaan na nagmarka sa kanilang mga unang interaksyon. Mukhang tunay siyang proud. "Handa ka na ba?" tanong niya ng malumanay, ramdam ang kanyang malasakit. Habang pinapalunok ang kanyang kaba, sumagot si Jennifer, "Siguro, nagpractice ako." Ang tinig niya ay isang bulong habang sinusubukan niyang ipahayag ang agos ng mga emosyon sa loob. Lumapit si Ernesto, nakatuon ng tingin sa kanya. "Magiging kahanga-hanga ka. Ang iyong dedikasyon ang nagdala sa iyo dito," pinatibay siya. "At karapat-dapat ka talagang narito sa entablado." Tiningnan siya ni Jennifer, naguguluhan sa kanyang tono. Bagamat tinanggap na niya ang tulong ni Ernesto, nanatili pa rin siyang nag-aalangan, hindi tiyak sa kanyang mga layunin. Ngunit sa mga nakaraang linggo, ipinakita ni Ernesto ang isang panig sa kanya na hindi inaasahan, nakatuon lamang sa kanyang tagumpay, hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi dahil tunay siyang naniniwala sa kanyang talento. "Salamat," mahina niyang sinabi. Nagkatitigan sila. Kaba, pero handa na ako. Nagbigay si Ernesto ng isang maliit, bihirang ngiti. "Mabuti, nasa audience ako, manunood." Pagkatapos, umatras siya, binigyan siya ng espasyo habang ang stage manager ay nagbigay ng huling tawag. Panahon na. Huminga ng malalim si Jennifer, ang pamilyar na bigat ng kanyang case ng biolin ay nagsisilbing gabay. Ang mga oras ng walang katapusang praktis at ang mga pangarap na nagpasigla sa kanila ay nagtulungan sa momentong ito. Kailangan niyang yakapin ito. Nang maglakad siya patungong entablado, nagsimula ang palakpakan, pinangunahan ng konduktor na tumayo sa podium. Ang concert hall ay tila napakalaki. Ang kalawakan nito ay lumampas sa anumang lugar na kanyang pinagtugtugan. Ang maliwanag na mga ilaw ay nagtakip sa audience, ngunit ramdam niya ang kanilang presensya, isang serye ng mga mata na puno ng ekspektasyon. Nakatayo sa gitnang entablado, ang orkestra ay nasa likuran niya, inikot niya ang mga mata sa crowd. Sa gitna ng malabong tanawin, sigurado niyang nandoon si Ernesto, Simon at iba pang mga kilalang tao sa industriya ng musika. Ang pressure ay napakalaki, ngunit alam niyang kailangan niyang lampasan ito. Habang itinaas ng konduktor ang kanyang baton, ang mga unang tunog ng orkestra ay nagtakda ng isang malambot, ngunit punong-puno ng pag-asa na tono na nagbigay daan kay Jennifer. Bahagyang nanginginig, itinataas niya ang kanyang bow, ngunit sa pagtugtog ng unang nota, naganap ang isang pagbabago. Ang musika ay dumaloy, bawat nota ay puno ng sigasig at lalim ng kanyang mga karanasan. Ang melodiya ay niyayakap ang mga manonood, hinahatak sila sa kanyang kwento na tinatahi ng mga string at bow. Ang kanyang mga daliri ay dumadaloy sa mga string, ang kanyang bow ay naguugnay ng sining at emosyon. Ang mga manonood ay naiintriga, natangay sa isang malalim na katahimikan, puno ng paghanga. Nang sumuko si Jennifer sa musika, ito ay gumabay sa kanya sa buong piyesa. Bawat nota ay ipinakita ng walang kamaliang timing. Nang humupa ang huling echo, ibinaba niya ang kanyang biolin, ang kanyang tibok ng puso ay mabilis. Ang katahimikan ay sandali lamang. Ang bawat isa ay huminga ng malalim sa inaasahang pag-apruba. Pagkatapos, ang palakpakan ay sumabog, unay malumanay, ngunit pumutok patungo sa isang rousing crescendo. Ang tunog ay humaplos sa kanya, isang patunay ng kolektibong pagpapahalaga nila. Nakatayo doon, huminga ng malalim si Jennifer, abot ang emosyon ng pagtanggap.
Nakamit niya ang higit pa sa teknikal na perpeksyon na ipahayag niya ang tunay na damdamin at puso. Nakita niya si Ernesto sa likuran, pumapalakpak ng may katamtamang pagmamalaki at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang sulyap, napagtanto ni Jennifer kung gaano karaming pagbabago ang nangyari. Hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa kanila. Ito ay simula pa lamang. Patuloy na umuugong sa mga tainga ni Jennifer ang palakpakan habang siya ay lumalabas sa entablado, ang puso ay mabilis na bumangon sa kagalakan ng kanyang pagtatanghal. Nagtagumpay siya matapos ang mga walang katapusang gabi ng pagdududa at takot. Nahikayat niya ang buong concert hall at nakatanggap ng standing ovation. Ang karanasang ito ay tila isang panaginip habang lumulutang siya sa ulap ng surreal na kagalakan. Sa likod ng entablado, ang atmosfera ay puno ng enerhiya. Ang kanyang mga kasamang musikero ay binabati siya ng taos-puso. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga ngiti at papuri. Si Simon Perez mismo ay naghihintay sa kanya. Ang mga mata ay kumikislap ng natatanging pagsang-ayon. "Jennifer," sabi niya ng may mainit na tono, "tumugtog ka ng may kaluluwa. Eksaktong tulad ng inaasahan ko." "Salamat, Simon," sagot niya. Ang boses ay humihingal sa kagalakan. "Parang hindi ito totoo." "Talaga namang totoo," siniguro ni Simon na may malawak na ngiti. "At tandaan mo, simula pa lang ito, may maganda kang hinaharap, Jennifer. Sigurado akong mangyayari yan." Inabsorb ni Jennifer ang kanyang mga salita. Na-realize niya ang bigat ng kanyang naabot. Ang pagtatanghal na ito ay hindi isang panandaliang tagumpay lamang. Ito ay simula ng isang malalim na paglalakbay. Ngunit sa kabila ng saya at kasayahan ng mga tao sa paligid, napansin niyang may isang mahalagang tao siyang hindi pa nakakausap, si Ernesto. Habang nagsisimulang mag-disperse ang audience, nakita niya siya malapit sa exit. Pinagmamasdan siya ng may misteryosong ekspresyon. Nandyan siya tulad ng ipinangako at ngayon nararamdaman niyang kailangan niyang harapin siya. Ang mga nakaraang linggo ay nagbukas ng mga pahiwatig ng koneksyon at isang nakabahaging nakaraan na hindi niya pa kayang lubos na maunawaan. Naglalakad siya sa pamamagitan ng mga natitirang musikero. Ang puso ay mabilis na tumibok sa magkahalong emosyon. Tumayo si Ernesto nang siya ay lumapit. Ang mga kamay ay nakatago sa mga bulsa ng kanyang perpektong suit. Ngunit ang mga mata nito ay nag-soften sa paraang hindi niya nakita noon. "Napakahusay mo," sabi ni Ernesto ng tahimik. Ang tono ay seryoso. "Palagi kong pinaniniwalaan na magtatagumpay ka." Medyo namula si Jennifer sa kanyang papuri, ngunit alam niyang may higit pa siyang kailangan mula sa kanya kaysa sa papuri lamang. "Ernesto, kailangan kong tanungin ka ng isang bagay." Nagsimula siya, ang boses ay matatag kahit na ang emosyonal na bagyong nararamdaman niya. "Yung melodiya na tinugtog ko sa event mo, yung ipasa-pasa mula sa lolo ko, paano mo ito nakilala?" Nagbago ang ekspresyon ni Ernesto. May bahagyang pagdapo ng malalim na emosyon sa kanyang mukha bago siya tumingin palayo, tila nag-iisip. Nang muli siyang tumingin kay Jennifer, ang boses ay naging mas seryoso. "Hindi lang ang melodiya mismo ang tumama sa akin noong gabing yon," paliwanag niya. "Kung hindi, paano mo ito tinugtog? Alam mo ba, yung melodiya na iyon ay isinulat ng aking ina." Napahinto si Jennifer na bigla. "Ang ina niya? Paano nangyari ito?" "Pero paano?" Nauutal niyang tanong. Ang isip ay mabilis na nag-iisip. Tumingin si Ernesto palayo. Ang mga mata ay naguluhan ng mga alaala. "Ang nanay ko ay isang talentadong musikero. Isinulat niya ang piraso na iyon ilang taon na ang nakalilipas at tinugtog lang niya iyon sa loob ng aming bahay. Ito ang kanyang lullaby sa akin nung bata pa ako bago siya pumanaw. Hindi ko na ito narinig mula noon hanggang sa tinugtog mo ito." Isang malamig na panginginig
ang dumaan sa katawan ni Jennifer. Ang melodiya na itinuro sa kanya ng kanyang lolo na minahal sa kanyang pamilya ay nagmula sa ina ni Ernesto. Paano ito nangyari? Ernesto, hindi ito makatarungan, bulong niya. Huminga si Ernesto ng malalim, ang mga mata ay matalim at nakatuon. Mayroon pang ibang bagay, Jennifer. Pagkatapos ng gabing iyon, pinilit kong alamin kung paano mo malalaman ang isang piyesa na eksklusibo lang sa pamilya ko. Ang natuklasan ko ay magbabago ng lahat. Ang puso ni Jennifer ay mabilis na tumibok, ramdam ang papalapit na revelation. Ang lolo mo, nagsimula si Ernesto ng mabigat, ay hindi basta musikero, siya ang unang pag-ibig ng aking ina. Ang hangin ay tila tumigas sa mga salitang iyon. Kilala ng lolo ko ang nanay mo. Mahirap paniwalaan ni Jennifer ang kahulugan ng mga salitang iyon. Tumango si Ernesto. Oo, nasa relasyon sila bago siya nakilala ang ama ko, ngunit malalim ang kanilang pagkakakilanlan. Jennifer, huminto siya. Ang bawat salitang binanggit ay puno ng ibig sabihin. Ang babaeng kilala mong ina mo ay hindi ang iyong tunay na ina. Ikaw ay anak ng aking ina. Natigilan si Jennifer. Ang mundo ay parang umiikot. Ano? Ang kanyang tinig ay nagpagal. Ang realidad ay masyadong mabigat para tanggapin. Hindi pwede. Naiintindihan ko na ito ay nakakapagpabigla. Malumanay na sinabi ni Ernesto. Ang boses ay nagsisilbing matatag na gabay sa unos ng kanyang emosyon. Inampun ka ng lolo mo pagkatapos pumanaw ng aking ina, ang tunay mong ina. Pinili niyang protektahan ka mula sa mundo ng ama ko. Isang mundo ng labis na yaman at kapangyarihan na sa huli ay nagdulot ng pagkatalo sa kanya. Pakiramdam ni Jennifer ay parang lumubog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kwento ng kanyang buhay na laging itinuring niyang totoo ay unti-unting nabubuwag sa harap ng kanyang mga mata. Ang pag-amin ni Ernesto na may parehong ina sila, hindi lang dahil sa melodiya kundi pati na rin sa dugo, ay nagdulot ng matinding shock sa kanyang katawan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata, isang tahimik na reaksyon sa kaguluhan ng kanyang pakiramdam. Lumapit si Ernesto, ang kanyang mga galaw ay maingat. Pumuno siya ng mahikling patnubay, ang mga kamay ay matatag na nakapatong sa kanyang balikat, ang kanyang paghipo ay isang nakaaaliw na presensya. Hindi ka nag-iisa dito, pinatibay siya, ang kanyang boses ay puno ng init na naramdaman niya bilang bago, ngunit pamilyar. Palagi kang may pamilya, pamilya tayo. Habang tinitingnan siya ni Jennifer, ang mga mata ay puno ng mga luha, isang kakaibang kapayapaan ang nagsimulang magbukas sa kanyang puso. Sa kabila ng unang pagkabigla, naramdaman niyang ang kabuuan ay nagsimulang magbalik sa kanyang pagkatao. Parang ang mga piraso ng puzzle ng kanyang identidad ay nagkakabit-kabit na, nagpapakita ng larawan na hindi niya alam ay kulang. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang malalim na koneksyon, hindi lamang sa musika na naghulma ng kanyang buhay, kundi pati na rin sa mga taong lumikha nito. Hindi na siya nag-iisa, natagpuan na niya ang kanyang tunay na lahi, ang kanyang tunay na koneksyon. Magkasama siya at si Ernesto ay maaari nang tuklasin ang bagong kabanatang ito, pahalagahan ang pamana ng ina na kanilang pinagsasaluhan. Hindi ito isang pagtatapos, kundi isang bagong simula, isang pagkakataon upang magtulungan sa isang bagong landas na may mas malalim na pag-unawa kung sino talaga sila. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kwento natin ngayon. Kung ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo, mangyaring mag-subscribe sa aming channel upang manatiling updated sa mga kwento tulad nito. Huwag kalimutan mag-like at mag-iwan ng komento upang ibahagi ang iyong opinyon. Hanggang sa muli!